Hi guys, good day. I am Joshua Demata, presenting my final project for heat transfer. So, let's start. For steady state thermal, kasi yan yung sabi ni Sir. Buksan natin to. Itong generating data, maayos din ang progress. Ang geometry is, in-import ko lang yung ginawa ko sa AutoCAD which is ito. Ito yan. Na may sukat na 2 meters. Tong, tong malit na part is, yan yung tira sa 2 meters. Ito, 1.6 to, kasi 80% sa Y. Y part. Itong kabuuan, itong X, 2 meters. Then, in-import ko siya dito ating workbench. Now, pagkatapos nito, dito din natin yung model at pupunta na tayo sa ating model, which is geometry imports. Ito yung geometry imports. Okay na yan. Ito yung materials natin. Kailangan naka-structural steel. Pintunin natin yan. Then, input. Thermal. Thermal conductivity. Ito yan. Basta yan. Then, dito sa coordinating system, okay na yan. Connections sa mesh. Tapos sa sizing, naka-file. File mesh tayo. Dito sa span fingers. Dapat na-file. Update natin to sa mesh. Update natin. Medyo matagal siya. Hintayin natin mag-mesh. Yan, nag-mesh na siya. Display mesh. Grid na yan. Then, dito tayo sa steady state thermal. Ang lalagay tayo ng temperature. Temperature natin. Dito sa side na to is ang binigay ni temperature ni Sir 25 degrees Celsius. So, lagyan natin ng 25 natin ang temperature. Right-click natin to. Right-click natin, then insert temperature. This will be temperature is 25 degrees Celsius. Yan. Okay na yan. Wait lang natin. Itong sa kabilang side, another temperature tayo. Insert and
temperature. Alert. Delete natin. Enter din natin to. Then, right-click, insert. Temperature is 500. Okay na. Okay na yan. Goods na. Sa solutions naman, hanapin natin yung insert term which is temperature na hinahanap din yung total heat flux. Yan. Sana hindi mag-error. Then, pindutin natin ang temperature. Then, print preview. Medyo naglolo ko pa. Pero sige lang, go lang. Ayos na natin ito. Yan. Ang temperature natin. So, ulitin natin ito sa solution, no? Solve. Check lang. Wait lang natin. Balik tayo ng una. Second try. Dapat mag-check siya. So, yan nga, nag-check siya. Ito na, temperature. Pindutin natin. Ganyan. Dito yung mic na part. Ito yung malamig na part. So, ibig sabihin is, ito na yung temperature natin na output. And print preview. So, antayin natin na mag-check. Medyo matagal siya. Mag-check din. Okay na. Then, ito na. Ito na ating ang temperature report. Pangalan natin. Heat transfer. Some comments. Siguro, edit ko na lang to. Lagyan ko na lang ang pangalan. Author. Then, enter. Print natin. Yung page. Oops. Mali, cancel. Send to Word. Basta yung temperature, ipiprint ko na lang. Then, dito naman tayo sa total heat flux. Sunod.
Ito na yung naglalag ulit. Antayin natin. Then, ito na. Dito na tayo sa total heat flux. Ang total heat flux, ito na yan. Puro green. Basta yan. Yan yung lumabas. Then, ito may natok. Ibang-ibang kulay. Dito na tayo sa print review natin. Then, okay. Then, yan na. Yan na yung total heat flux natin. Then, reset ko na lang din. Yan na. Ay ba yun? Ito yung ating report review. Kailangan natin meron sa report review. Then, ito na. ANSYS report generation. Ito na yung report review natin. Then, that's it. Thank you everyone. Thank you for watching. Bye.